everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, RJ again, and for today's video, pag-uusapan natin yung about sa sofa bed. I know for sure kaya kinlik mo tong video na to is because naghahanap ka ng magandang review about this product. And ano kasi siya, hindi siya masyadong sikat pa right now, especially yung brand. But in this video guys, we're gonna talk about product details, order process, how to use it, and my thoughts so far. Hindi naman nauso yung mga intro dito sa YouTube, So, ayun. Let's proceed na sa ating topic. Meron ako ditong kodigo para wala ako makakalimutan. But first, of course, yung unang-una yung itatanong, magkano ba siya? So, with this sofa bed, we only got it for 14,990 pesos. Well, originally, I believe ang price nito is around 15,000 pesos. But since meron akong mga na nakuhang vouchers at that time, medyo bumaba pa siya ng kaunti. There are also times na may promotion si Shopee. So, abang-abang lang kayo guys. I-add to cart nyo siya. Tapos kapag may promotions, tsaka kayo mag-check out. Tapos, saan ba namin siya nabili? So, itong brand na to guys, hindi siya ganun kasikat. Merong mga iilang content sa TikTok, but still, parang onti lang. So, this is from the shop Homemaker Furniture. I believe sila mismo yung gumagawa ng mga products nila, and meron din silang ibang mga furnitures and appliances. Like I mentioned, sa Shopee ko to in order. Actually, hindi sila available sa TikTok if you wanna ask. But ayun, mas okay rin talaga sa Shopee kasi mas maraming vouchers there. Yung name ng sofa bed is Anna 2-seater sofa bed. Yun yung isa-search nyo. Pero of course, ilalagay ko na lang din yung link dyan sa description box para hindi na kayo mahirapan mag-search. Ano nga ba yung inclusions niya kapag in-order nyo? So, aside from the sofa bed itself, meron na siyang kasamang dalawang ganito kalaking pillow. Tapos, ilalagay nyo lang siya sa magkabilang side ng inyong sofa. Okay, so let's talk about the order process naman. So, I ordered this sofa bed on April 15. Tapos, na-deliver siya sa akin the next day, April 16. So, basically, 1 day process lang. Pero ito kasi guys, mag-reach out sa inyo yung customer service ng Homemaker Furniture, tapos i-ask nila kayo about sa shipping. For the shipping guys, you have two options. So first is you can arrange your Lalamove shipping by yourself. Second naman is pwede kayong mag-avail nung in-house nila na delivery. So I believe yung in-house nila na delivery is around 1,000 pesos. Ilalagay ko na lang din yung screenshot ng actual message nung customer service nila. But basically, mas mahal if in-house delivery compared sa kayo mismo yung mag-arrange ng Lalamove. For Lalamove, ang nagastos ko lang is around 500 to 600 pesos lang since malapit lang kami. Yung shop nila is sa Laguna. Tapos kami guys, nasa Las Piñas kami. So, hindi ganon kalaki yung shipping fee. So, yun din yung yung i-consider nyo kung malapit lang ba sa inyo yung warehouse nila, edi kayo na rin mag-arrange ng Lalamove. Pero, I believe kung a-avail rin kayo ng kanilang in-house delivery, siguro depende rin talaga sa kung gaano kalayo, Pero ayun, kung kaya nyo namang mag-arrange ng Lalamove, I suggest yun na lang para mas makatipid kayo. Now, if a-arrange ba namin siya ng via Lalamove, naka-assemble na ba siya pagdating here? Yes guys, naka-assemble naman na siya, wala na kayong need gawin, except ilalagay nyo na lang talaga yung pieces. Like for example, ito, yung side niya here. Ikakabit nyo na lang siya. Pero itong mismong sofa bed, assembled na siya. Ito na lang ikakabit nyo. This one. Tapos tatanggalin nyo na lang yung mga niya, yung mga karton niya sa ilalim para ma-pull out nyo yung kama niya sa ilalim. For the variations naman, so ito diba yung color beige, pero it's also available in color dark gray, brown, and gray. Actually guys, for the beige color, ito usually yung palaging sold out. So, bihira lang talaga magkaroon ng stocks. Usually, yung nasa basket nila is yung gray, yung mga dark colors. Kasi alam niyo naman yung mga ganito yung mabebenta na colors lately, Tapos, lastly naman, I think ito pro tip lang to, based on your preference, okay? Ang ginawa kasi namin guys is in-pay later namin siya. Kasi, meron silang promo na kapag 1 month, parang kuwari, buy now, pay next month, 0% interest siya. Tapos kapag 3 months din yung installment, 0% din yung interest. So, kung magkano yung price niya, i-divide nyo lang into 3.
So, ayun, 3 months installment namin siya since binili namin to noong April, tapos na namin siya bayaran. Okay, magpo 4 months na rin sa amin tong aming sofa bed. The reason why we got this sofa bed is because maliit lang yung space namin. And as much as possible, we want to maximize it. Like for example, if meron kami mga visitors here sa house, hindi kami mahirapan mag-isip kung saan sila patutulugin or what kasi meron kaming bed here. And also, maganda rin kasi manood ng movie sometimes. Tapos, alam niyo, nakahiga kayo, yung TV namin nasa sala. Ayaw naman namin bumili ng TV para lang sa bedroom. So, ayun, pag nagmo-movie marathon kami or nanonood lang ng mga YouTube videos, dito kami nag-chillax, pinupull out lang namin yung aming kama. Siyempre, hindi pwedeng matapos ng video na to without us demonstrating kung paano siya gamitin and ano yung different ways para magamit siya as a bed. So, first, ito talaga yung pinaka-form ng sofa. So, ganyan yung itsura niya kapag uupuan niyo siya. As stated sa product description, 2-seaters yung capacity nitong sofa na to. Pero as you can see, may onting space pa rin. So, kaya nito hanggang 3. Second, if you want to chillax, yung gusto nyo, merong patungan yung paa nyo, pwede nyong i-pull out yun nasa ilalim. Tapos, ganyan lang siya kababa para yung paa nyo naka-rest siya habang nanonood kayo ng nakaupo. For the third setup naman, ito na yung hihilain nyo na yung pull-out bed sa may ilalim. So, as you can see, merong tali dyan sa gitna ng bed. Yun yung hihilain nyo para makuha nyo yung bed. This third setup naman is kung gusto nyo, meron pa rin kayong masasandalan. Yung ayaw nyo yung fully nakahiga kayo, pero at the same time, comfortable yung mga legs nyo. Fourth setup naman, ito yung naka-bed form na talaga siya, pero gusto nyo nakaangat yung kanyang likuran. With this, hindi nyo nakakailanganan gumamit ng pillow kasi naka-elevate naman na yung sa bandang ulo. Fifth and final setup, ito na yung ibababa nyo na completely yung sa ulunan na part. So, ayan, pag may unan kayo, perfect na perfect to kasi mas marami kayong space. This is the reason why we love this sofa bed so much kasi marami kayong setup na pwedeng gawin sa kanya. Kitang-kita rin naman talaga sa video kung gaano kadali lang siyang i-setup kasi may gulong yung pinaka-ilalim niya. And guys, kung gaano siya kadali i-setup, ganun lang rin talaga siya kadali ibalik. Actually, kahit mag-isa lang kayo, hindi kayo mahihirapan, hindi nyo na need ng katulong. Pero kasi dito sa video, dinedemo talaga namin ng maigi. For sure, na-enjoy nyo yung part na to, lalong-lalo na kung pinag-iisipan nyo talagang bumili ng sofa bed. Kasi yun naman talaga yung purpose ng sofa bed, diba? So that's it for the demo, guys. I believe na napakita naman namin sa inyo iba't ibang ways para magamit siya. Diba? Medyo madami. But anyway, okay naman siya, guys, kasi madali lang naman i-pull out yung kanyang bed sa ilalim since meron siyang gulong. So kahit na mag-isa kayo, caring-caring nyo yan. For the final part of this video, what are my thoughts so far? I-highlight ko lang na so far since 3 months pa lang naman namin siya gamit. I don't want to say na high quality siya kasi hindi pa naman namin siya natetest ng matagal talaga. So, babalik ako for full review after 1 year na nagamit na namin siya, okay? Okay, so first, malambot ba siya? For me personally, it's not too soft, but it's not too hard. Parang sakto lang yung level of firmness ng kanyang foam. So, hindi naman siya ganun ka-uncomfortable upuan. Ayoko rin kasi nung mga sofa bed na sobrang lambot, yung tipong para ka nang magsisink sa ilalim. Kahit nasa unan, guys, ayoko ng sobrang lambot. Gusto ko yung medyo onting matigas siya para hindi lumulubog yung ulo ko. Para kasing nakakalunod or something. Parang ganun din sa sofa bed. Wala naman akong issue sa level of softness. I think okay siya for me. For me lang to, okay? 'Di ba ang description is 2-seaters daw siya. Pero I believe if hindi naman ganun ka chubby yung upo, like payat, kaya siya hanggang 3. 3 to 4. Like I said, decent yung comfortability niya. Hindi siya yung tipo ng sofa na parang gugustuhin mo umupo ng super duper tagal. Like, there are times na parang sumasakit yung likod ko. Depende rin sa posisyon ng paghiga nyo. Pero kapag ka namali kayo ng higa, ayun, may tendency siya na sasakitan kayo ng likod. But it rarely happens naman. Ayun, okay naman siya higaan talaga so far. I think mas okay if lalagyan nyo pa siya ng comforter or something. And guys, nga pala, ang napansin ko pa so far is, may tendency siya na parang, alam niyo yung feeling na mainit kapag mainit yung panahon. Parang mainit yung pagdidikit ka sa higa ka, di ba? Mararamdaman mo yung init nung foam kapag ka matagal ka nang nakahiga or nakaupo. Gets niyo ba ako? Pag mainit lang naman yung panahon. For me personal opinion ko to, okay siya eh. Ako kasi yung tipo ng tao na mahilig magganun sa sofa. Feel ko, dapat mas mahaba siya. Mas malapad yung dito niya, mga ganyan. Para mas comfortable.
Kasi if kayo hindi po nag-mahilig ganyan kapag nanonood ng TV, di ba parang wala naman yung nakaganyan manood ng TV. Mas okay sana if nakaganyan pa ako, yung medyo malapad pa siya ng onti, mga ganyan, para mas comfortable siya. Lalo pag nanonood ng TV. Pero guys, pinakita ko naman sa inyo kanina, di ba, na pwede nyo din patungan ng paa yung pull-out bed niya sa ilalim. Ganun yung ginagawa namin, guys. Now, for the final question, would I recommend it? Yes, definitely. Kasi, tignan nyo naman, ang ganda niya. Tapos, okay din yung mga tela niya here. Hindi din siya prone sa dumi-dumi unless matapunan mo talaga ng mga like coffee, mga beverages na magsustain. And hindi din makapit masyado yung mga dust. Basta pagpagin nyo lang, linisin nyo lang regularly, okay na siya. And also, tingnan nyo naman, may sofa ka na, may bed ka pa. And sobrang laking bagay nun guys kapag gusto nyo yung mga space saver na gamit. Like yung mga functional talaga na gamit. For me kasi ganun yung mga gusto ko sa mga gamit. So, ayan, even if lumipat kami to a bigger house or something, pwede pa rin namin siyang ilagay sa kwarto namin kasi hindi siya ganun kalaki. Tapos, meron pa kaming extra bed. You know, yung kapag may bisita kayo, di ba, parang hindi mo alam kung saan mo sila patutulugin. Minsan kasi kapag yung isang kwarto is wala namang aircon, parang hirap patulugin sila doon kasi mainit. Pero kasi pag sa sala, hindi masyadong mainit. So, mas okay na nandiyan sila. Tapos kapag meron kayong bisita, di ba? Pwede kayo humiga-higa dyan, tapos manood ng movie. So, I really think it's worth the price so far. But yeah, guys, what do you think? Kung nakabili na kayo ng ganitong sofa bed, nagtagal ba siya? And if hindi pa kayo nakakabili, may plan ba kayo bumili after this video?